Nakakabit na sa buhay ng tao ang problema sa iba't ibang aspeto. Nariyan ang kawalan ng pagkain, walang maayos na tirahan, walang sariling tubig o kuryente at marami pang iba. Iyan ang araw-araw na dagok na kinahaharap ng bawat mamamayang Pilipino. Ngunit ang pangmalawakang problema nga ba na kinahaharap ng buong mundo ay masusolusyonan kung ang katiting na problema ay hindi na malutas? Talakayin natin ang patungkol sa konsepto ng Sustainable Development Goals na layuning maglutas ng pandaigdigang problema ng buong mundo. Noong Setyembre 2015, naglatag ng malangkas ang United Nations ng 17 mga layunin para sa lahat ng tao sa mundo na magtulungan upang matiyak na walang maiiwan. Sa mga hakbang na ito, halos lahat ng mga bansa sa mundo ay nangako na pagbubutihin ang mundong ating ginagalawan at ang buhay ng mga mamamayan nito na layong maabot sa taong 2030. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang ilang taong mula sa paunang konsepto na ito at ang pagsasakatuparan ng Sustainable Development Goals ay tila mas hindi na kayang maabot kaysa dati. Marahil dahil sa pagbabalik tanaw noong panahon ng pandemyang COVID-19, sa mga taon ng pandaigdigang pagharap sa nakalulugmok na kahirapan at pagkilos sa klima, tila ang mga hakbang na ito ay suntok sa buwan kung aabutin. Isa sa Sustainable Development Goals na inilunsad ng United Nations ay ang Affordable and Clean Energy. Ito ay may layuning tiyakin ang akses ng bawat tao sa abot kaya at malinis na pinagmumulan ng enerhiya na nais maabot sa taong 2030. Ito ay nakatuon sa pagtugon sa pandaigdigang hamon sa kuryente na nais masolusyonan ng mga bansa. Kinikilala nito ang kahalagahan ng enerhiya sa pagpapalakas ng pag-unlad ng ekonomiya, pagpapabuti ng mga pamantayan ng pamumuhay at pagpapagaan sa pagbabago sa klima. Ang SDG na ito ay naglalayong pabilisin ang paglipat ng mga tao sa malinis na mga maaaring pinagmumulan ng enerhiya o kuryente gaya ng sikat ng araw, hangin at tubig na layong magamit hanggang sa hinaharap. Ayon sa datos ng ASEAN Briefing, sa pagitan ng 2000 hanggang 2021, ang bilang ng mga taong may akses sa kuryente ay tumaas ng 1.7 billion at habang ang pandaigdigang populasyon ay patuloy na tumataas, gayon din ang pangangailangan para sa murang enerhiya. At kung sa Pilipinas naman at renewable energy ang pag-uusapan, tinatayang ang kasalukuyang datos nito sa bansa ay binubuo ng 4.3 gigawatts ng hydropower, 896 megawatts mula sa solar energy at 427 megawatts mula sa hangin. Pinagtitibay ng Pilipinas ang isang ambisyong plano na pataasin ang bahagi ng renewable energy sa power generation mix ng 35% sa taong 2030 at 50% sa taong 2040. Sinasabi ng kagawaran ng enerhiya na kailangan ng bansa ng 120 billion US dollars sa pagsapit ng taong 2040 na nagpapakita ng paghihikayat sa mga karatig bansa para sa mga dayuhang mamumuhunan. Ayon sa ilang pag-aaral, ang paggamit ng mga dikuryenteng sasakyan ay mas mainam gamitin kaysa sa mga digasolina dahil hindi sila nag-aaksaya ng enerhiya sa anyo ng init. At isa si Ma'am Jillian Merano sa gumagamit nito. Pwede po ba kayo magpakilala? Ako po si Julian Merano, 27 years old, nakatira sa 577 Litong Uno, Rosario, Cavite. Ako po ay nasa 2 buwang paggagamit pa lang ng e-bike.
Paano nakakatulong ang e-bike sa'yo o paano mo siya nagagamit o napapakinabangan? Yung nakakatulong sa akin kasi dati kasi namamasahe lang ako. So ngayon, nung natutuwa ko, hindi na ako namamasahe. Tsaka yung mga, kunwari, pag nabili mabibigat yung hindi na dala. Ano po ang advantage ng pagkakaroon ng e-bike? Yung advantage niya, less pamasahe, tsaka less hassle din. Yun na. Ano naman ang disadvantage ng pagkakaroon ng e-bike? Yun lang po yung using electricity. Mataas po ba yung konsumo nyo sa kuryente kapag may e-bike? Ayos naman po, sakto lang din naman. Parami na ng parami ang gumagamit ng electrical vehicle sa Pilipinas at sa buong mundo at ang mga dekuryenteng sasakyan ay gumagawa ng zero emissions kumpara sa mga gasolina at diesel na sasakyan na naglalabas ng mga nakapipinsalang pollutant tulad ng carbon dioxide at nitrogen oxides na nakaapekto sa pagbabago ng klima at smog. Sa kabilang banda, sa usaping decent work and economic growth, ito ay nakatuon sa pagsusulong o pagtataguyod ng inklusibo at mapapanatiling paglago ng ekonomiya. Ito ay ang paglikha ng mga pagkakataon para sa lahat na magkaroon ng akses sa dekalidad na trabaho, kabilang ang mga taong may kapansanan, mga kabataan, senior citizen at iba't ibang gender na nagbibigay ng patas na sahod, panlipunang proteksyon at ligtas na mga kondisyon sa pagtatrabaho para sa lahat ang nais isakatuparan ng mga bansa sa SDG na ito. Nilalayon rin itong puksain ang sapilitang paggawa, child labor at lahat ng anyo ng diskriminasyon sa lugar ng trabaho. Ayon sa datos, ang pinakamalaking hamon para sa Pilipinas ay ang pasiglahin ng ekonomiya sa mas mataas na antas ng paglago at paglikha ng trabaho. Ang parehong real GDP per capita at labor productivity ay halos hindi lumago mula 2020 hanggang 2021. Dagdag pa riyan, nakababahala ang pagkawala ng trabaho sa sektor ng agrikultura at karamihan sa mga tao ay mas pinipiling kumita kapalit ng kanilang serbisyo. Ito ay maaaring maiugnay sa mataas na baluktot na pattern ng pamamahagi ng kita at mabilis na paglaki ng populasyon sa mga naunang dekada. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay nakaranas ng kaunting paglago ng ekonomiya sa nakalipas na 3 taon. Gayunpaman, hindi ito itinuturing na malaking selebrasyon dahil ang magandang epekto nito ay hindi na isalin sa malawakang paglikha ng disenteng trabaho para sa lahat at may limitadong epekto lamang sa pagbabawas ng bilang ng mga mahihirap sa bansa. Ako po si Jade Lorena Raimundo, 21 years old. Nakatira po ako sa Cavite City, Soriano Street. Nagtatrabaho po ako sa EMSA bilang factory worker. 3 years na po ako sa work. Para sa iyo, sapat ba ang iyong buwanang sweldo? Kung oo, bakit? Para sa akin naman po, sapat naman po yun kasi isa lamang po akong lalaki. Wala pa po akong pamilya na po. Sa iyong trabaho, may mga benepisyo ka bang natatanggap? Meron po akong natatanggap na benefits tulad po lang sa SSS, pag-ibig, PhilHealth. Tsaka po tuwing December, meron kami natatanggap na grocery. Isa na rin po doon yung pagpana ng 13 month pay. Para sa iyo, patas ba ang sahod na natatanggap ng mga lalaki at babae? Masasabi ko po, patas naman po ang sahod na naibibigay sa babae at lalaki. Depende na lang po sa posisyon na tinaas na. Isa lamang si Jade Lorena Raimundo sa milyong-milyong bilang ng Pilipino na kinakailangang magtrabaho upang kumita. Batay sa Decent Work Program for Economic Growth ng Pilipinas para sa taong 2020 to 2024, kinakailangan tugunan ang human capital development at ang matagal ng problema ng mababang paggawa. Maraming uri ng trabaho lalo na sa informal na sektor ng ekonomiya para sa mga kababaihan at sa mga kabataan na walang katiyakan at pansamantala lamang ang kanilang trabahong pinapasukan. May mga alalahan
tingin din sa mataas na bilang ng mga taong nasa edad na ngunit kinakailangan magtrabaho na walang sapat na edukasyon. Ang kombinasyon ng mga salik na ito ay nagbubunga ng mataas na dependency ratio na masamang nakaaapekto sa pagiging epektibo ng mga programa sa pagbabawas ng mas malaking problema ng panlipunan at pang-ekonomiyang pagbubukod, hindi pagkakapantay-pantay at kahirapan. Bilang tugon sa malawakang isyu na ito, ang bawat bansa ay nagsasagawa na ng mga hakbang para sa permanente at pangmatagalang solusyon. Ang ating itinampok sa istoryang ito ay ilan lamang sa 17 Sustainable Development Goals ng buong mundo, ngunit malaki na ang magiging magandang epekto kung atin itong gagawin. At bilang isang individual, malaki ang ating magiging ambag sa layuning ito ng sangkatauhan. Kaya marapat nating simulan sa ating mga sarili ang solusyon na ito sa simpleng pagtitipid ng kuryente. Gayon rin ang paghahanap ng patas, ligtas at disenteng trabaho upang makapag-ambag sa bansa para sa ikauunlad din ng ating mga sarili. Tunay ngang maraming epekto ang pag-unlad ng isang bansa. Ito ay maaaring positibo o negatibong epekto, gaya na lamang ng ating mga taong nakilala sa dokumentaryong ito na nakaranas ng magandang epekto ng pag-unlad. Masasabing ang kanilang nabanggit ay magandang dulot sa ating pamumuhay at ang patuloy na pag-unlad ay dapat gawin upang matiyak ang isang malusog at masaganang kinabukasan para sa lahat sa susunod na hinaharap.